Viral online. Sa gitna ng pastulan, hindi lang baka ang nakunan, kundi babae at lalaking naglalambingan. Mahilig ka bang mag-video ng magagandang tanawin? Pasitabi lang muna sa mga single dyan. Ang susunod na videong inyong mapapanood ay rated nakakainggit. Dito sa Negros Occidental, pagka-zoom ng camera, tila ba naging eksena sa isang nakakakilig na romantic movie. Sa gitna kasi ng pinapastol ng mga baka, ang lalaki at babae sa video halos langgamin na sa sobrang kasiwitan. Kaya naman pati ang uploader ng video na si Ann, napasana all na lang daw. Napasigaw kami dito ng sana all. Medyo nakakainggit talaga pero wala tayong magawa. Makikikilig na lang tayo sa relasyon ng iba. Kwento ni Ann, sinusubukan lang daw nila noon ng kapatid ang camera ng kanyang bagong cellphone. Subukan mong i-zoom in yung mga tao doon sa baba. Akala lang namin mga bata sila na naglalaro. At nang i-full blast na nga niya ang zoom lens, nakumpirma niyang hindi naglalarong mga bata ang naroon. Yun pala yung dalawang lovers, naghahabulan, nagpapastol pala sila ng mga baka. Nakita nga po namin na naglalambingan sila, naghahabulan. Parang ang saya lang po nila tingnan. Sila ang mag-asawang Gilbert at Carmel, na caretaker at tagapag-alaga ng mga baka sa nasabing rancho. Sa auto, pamili nga mag-vlog-vlog lang eh. So wala mo ito kabalong nabidyohan mo? Wala. Hindi raw nila akalaing ang malateleseryeng eksena nila magba-box office hit sa mundo ng social media. Kita naman sa video, kilig sa Migapil. Nasyak ko kay wala may nagdahong nga holiday na nga. Hindi raw ito basta palabas lang nila. Dahil sa tunay na buhay, malambing daw talaga sila sa isa't isa. Ako'y naguna niya, tapos niyapa siya. Kuilingaw mo ito nga, gamlag-gamlag may. Kay mingaw man kay diri nga ako raw sa mong niagpas ko. Sa may kapalay, humiling at sumasamo para sa iyong pag-ibig. Muntihan kong mundo'y naging makulay sa piling mo. Ang love team ng rancho, matagal na rin daw magkasintahan. Pero isang taon pa lang nagsasama bilang mag-asawa. Trabaho ko sa Cebu niya, kung siya maglagan siya magabi niya. Ngayon ko niya ngalan siya sa FB, dito rin niya kaila, nag-chat rin. Ako nakita siya kay, mong nanguyap ko kay, in love ko niya. Buutan, tapos may gwapa. Ako nakita ni Gilbert kay buutan siya, tinabangon, kugihan. Kung nakakapagsalita na nga lang din ang mga alaga nilang baka, siguradong ang say nila sa dalawa, baka naman. Samantala, ang uploader ng video na si Ann, hindi naman daw talaga sawi sa pag-ibig. Pero ang dahilan daw ng matindi niyang pagkainggit sa nakuha ng video, ay ang pagkamiss niya sa asawang 5 buwan na niyang hindi nakikita. Overseas Filipino worker, OFW raw kasi ito sa Japan. At mula nang ikasal sila noong 2017, ito raw ang unang beses na ng ibang bansa ang kanyang asawa. Habang naiwan sa kanya ang kanilang mga anak. Hindi kasi ako sanay na wala siya. Ito yung unang Pasko na wala siya, na hindi namin siya kasama. Sila na nga raw ang original cast ng mga ganitong eksena sa bundok. Wala siya dito and dati lang naman, gumagawa din kami ng mga ganyang moments. Pero malayo man, parang malapit din. Hindi raw kasi lumilipas ang isang araw na hindi sila nagve-video call. Gabi-gabi, and minsan kapag may oras na siya sa araw, nagtatawagan din po kami at tuwing may day off po siya sa work. Samantala, balikan natin ang love team ng rancho na sina Gilbert at Carmel. Dahil ang good news, naghanda ng simpleng date para sa dalawa. Isip ko'y sa'yo lamang nakatuon, buong
Naku naman, langgam is all around. Lang, suportaan dyan tika pirmi. Nya, di tika paibayan. I love you. Lang ang mamisis ako si Moa. Hindi ka pabayaan. Nakakari sa Moa. I love you. Pero di lang ang mag-asawa ang may date ha. Dahil ang asawa ni Anna, si June Rix, may sweet surprise din kahit nasa Japan. Mine, kumusta na ka dira? Then, gumapo na daw. Nakita mo ba yung sinend ko sa'yo? Yung nag-camera test ako ba doon sa taas? Kinilig ako doon. Hanggat ang puso'y tumitibok at ang dugo'y dumadaloy mula Sabi sa online kasabihan, kapag inggit, pikit. Pero imbis na pumikit, talasan na lang ang paningin at baka sa isang zoom lang, lumitaw rin ang forever mo. sa'yo. 3 taon na kulong, nagbagong buhay ng makalaya, nagpursige sa negosyo, at ngayon, milyonaryo. Mga negosyong pangsasakyan, kainan, pati na condo rental, lahat ng yan pagmamay-ari ng magkasintahang sina Carmela at Keith. Ang husay nila sa pagnenegosyo, maniniwala ba kayo na minsan daw pala silang nakulong? Nakilala namin dito sa Good News ang magkasintahang sina Carmela at Keith. Nagsimula raw ang pag-iibigan nila noong nag-aaral pa. Paano kayo nagkakilala dati? No? Ikwento niyo sa amin yung nangyari sa buhay niyo. High school po ako noon, tapos transfer po siya sa school namin. Hanggang doon po nag-start nung kinuha po niya yung number ko. Makulit po siya, ganun. Tapos lagi po niya ako tinetext. Hanggang nagkamabutihan na po kami ng loob. Naging masaya naman daw ang kanilang pagsasama. Pero dahil naging mapusok noong kabataan ang dalawa, natuto raw magbisyo. Siyempre po, kabataan, doon po sa part po na kami ng time nang nagiging masaya po kami palagi. Ayun po, tas hindi po kami sumusunod sa mga magulang namin. Natuto po kami gumamit po ng pinagbabawal po na gamot na influensyahan din po ng mga barkada po. Ang paggamit daw nila ng ipinagbabawal na gamot noon, humantong sa pagkakakulong. Ang pangyayaring ito, naging malaking pagsubok para sa pamilya ni Carmela. Well, talaga ako kay Kit noon kasi lagi ko silang pinagsasabihan na mag-aral kayo, sumunod kayo sa magulang. Yun yung hindi sila talaga sumusunod. Sobrang pasaway nila. Makita mo yung mama mo, yung papa mo, sobrang nasaktan. Tapos yung kapatid mo, nakaposas. Dahil menor de edad pa si Carmela noon, sa DSWD siya napunta, habang si Keith na nasa tamang edad na, diretsyo sa kulungan. Sa kabila raw ng matinding pagsubok, hindi nila iniwan ang isa't isa, kahit pa ang bagsak nila sa magkaibang selda. Nagkaiwalay po kami, pero tuloy-tuloy pa din po yung sulatan namin. Tapos once a week po, dadalaw po yung mother ko. May dala po siyang sulat. Tapos may dala rin po akong sulat para sa kanya. Niipon po namin yan. Niipon po namin. Bali, 7 letters po yun every week. Habang nasa loob, napagnilayan daw ng dalawa ang nagawang kasalanan. Nagsisi at kalaunan ay nagbagong buhay. Pag nakalabas tayo, kailangan natin bumawi, ganyan, hindi tayo gagawa ng ganito, ganyan, mga mali. Pero ano yung pinakamahalagang leksyon na natutunan niyo, no, dito sa naging karanasan niyo habang nasa loob kayo, no, ng kulungan? Pinagsisisihan ko po na Okay lang, sige. ano po, hindi ako nakikinig sa magulang ko po dati. Nakalaya si Keith makalipas ng 1 taon, habang si Carmela nanatili sa DSWD ng 3 taon. Officer po ako doon, na president po ako doon sa namin community po, 300 na bata po. Makalipas ang 3 taon,
Sa wakas, muling nagsama ang dalawa sa labas. Malayang nagpatuloy sa paglalakbay, pero sa pagkakataong ito, sa tamang landas na. Nagsimulang maghanap ng trabaho at nang makaipon, Nakaisip po kami ng business, frozen foods po. Ayun po yung naging way namin para makapag-start ng business. nasubukan din daw nilang magtinda ng iba't ibang mga gamit. Ngayon, talagang umusbong yung negosyo nyo. Opo, ma'am. Tapos hanggang nadagdagan po kami ng... Hanggang nag-reseller po ako ng e-bike, nadagdagan po yung puhunan namin. Tapos hanggang lumaki na po ulit. Hanggang pinasok ang pagbebenta ng e-bike. Lahat ng pinasok po namin hanggang nakaipon po kami ng puhunan kahit papano. Tapos yung mga sirang e-bike po namin, pag nakabili kami nun, pupunta po kami sa malalayang lugar. Nanghiram lang po kami ng kotse nun. 2, 3, dala po namin sa likod namin. Nang dahil sa sipag at kagustuhang mabago ang kanilang buhay, mula sa pagiging preso, eto na sila ngayon, milyonaryo. Sa akin, ma, parang panaginip pa rin po hanggang ngayon yung lahat po nang nangyari. Kahit na nandito po kami, parang panaginip pa din po lang. Pero sabi ko, bigay ni Lord to, kailangan galingan, i-push. Kaya nang umayos na ang buhay, dito na rin daw sila nagsimulang tumulong sa kanilang pamilya. Nung nakalabas na si Ella, very sipag naman talaga. Sobrang sipag, from zero, from scratch. Ito na, saya-saya na namin. Sa DSWD, kung saan siya nagsimulang magbago, hindi niya rin nakalimutang tumulong. Pati na rin sa ibang taong nangangailangan ng kanilang suporta ngayon. Isa na riyan si Geraldine na naging kaibigan niya noon sa loob. Katulad ni Carmela, si Geraldine naligaw din ng landas. Na ano ko yung ugali niya, nagtutulungan kami sa mga task. Hanggang naging mag-best friend na lang kami, tapos nagkukwento na po ako sa kanya, nagkukwento na din siya sa akin. Tapos hanggang pag may dalaw kami, after ng dalaw, iiyak bigla sa akin, ganun. Hanggang sa makalaya, tinulungan siya ni Carmela na muling makabangon. Pregnant po kasi ako noon. Sinabi ko sa kanya, baka pwede naman ako dyan pumasok sa'yo. Kahit work from home, sabi ko sa kanya. Mag-a-assist na lang ako ng bayad. Ikaw na bahala sa sahod ko, magkaroon lang kami ng income. Ano gusto mong sabihin sa best friend mo? Sobrang grateful ako na nagkakilala kami dun sa Marilac. Siguro hindi ako pasaway, tas di niya ako minote. Di kami magkakakilala yun. Hindi pa raw dyan natatapos ang suportang ibibigay ni Carmela para kay Geraldine. Dahil lingid sa kaalaman niya, may paandar na sorpresa si Carmela para sa kanya. Ayan kasi di ba lagi ka namang problema. Pupuntang palengke, bibiling gatas, gamot. Bagong-bago. Siyempre, bibigyan kita ng 2 wheels. Ayan. Oh, thank you. Pero titignan ko lang. Thank you, ma'am. Wow! Saan mo gagamitin yan? Ano po, pag mamamalengke po, kasi malayo po yung palengke sa amin. Tsaka pag pupunta po sa mother ko po. Thank you kay Carmela, sa best friend ko. Dati mang naligaw ng landas, katulad ni Keith, Carmela at Geraldine, hindi pa huli ang lahat para magbagong buhay. Dahil ang pagkakamali noon, maaari pang maitama at muling makabawi ngayon. Mainit na pinag-usapan online ang videong ito kung saan makikita ang isang service crew na pinapakain ng isang aso sa labas mismo ng kanyang kainang pinagtatrabahuan. Yung that time na yun, ma'am, is on duty po ako, pero nagpaalam rin naman po ako na bibigyan ko po siya ng pagkain. Pero ang kwento, dahil daw sa pinakain niya ang aso, nawalan siya ng trabaho. Pirmahan ko daw po na, ayun, na tatanggalin na po ako sa mismong kumpanya po. So, hindi po ako pumayag. Alamin ang buong kwento niyan sa Good News. Kailangan mo pala ng trabaho, pero yun ang ginagawa mo. Pinapakain ng mga tira. Staff ng isang gotohan natanggal sa trabaho. Ang dahilan, nagpakain daw kasi siya ng aso. Nakilala ng Good News ang service crew na nasa viral post. Si Val Sardia, 26 na taong gulang. Bata pa lang po kasi talaga ako, is hilig ko na po talaga yung mag-alaga ng aso at pusa po. Kaya pag nakita lang po ako ng mga aso or pusa, is binibigyan ko po agad sila ng mga pagkain. Kung may dala po akong pagkain, minsan bumibili po ako sa
sa mga store na may malapit na bilihan ng dog food. Sa katunayan, pinakilala niya sa Good News ang kanyang na-rescue na asong si Kyle. Nakita ko po si Kyle. Umuulan po yun eh. Si Kyle po is nasa gitna lang po ng kalsada. Wala pong pumapansin sa kanya. Yung mga galis niya kasing nangingitim na rin po. Kahit ang mga pusa sa labas ng kanilang bahay, may sariling rasyon din ng pagkain mula kay Val. Kaya nang may makita siyang asong nakatambay sa labas ng kainang kanyang pinagtatrabahuan, hindi siya nagdalawang isip na bigyan ito ng pagkain. Yung that time na yun, ma'am, is on duty po ako, pero nagpaalam rin naman po ako na bibigyan ko po siya ng pagkain. Once ko lang po ginawa nung time na naka-uniform po ako, yung food po, ma'am, is nanggaling po sa mismong store po namin. Yung tinang pagkain po ng mga staff, hindi ko po alam na may owner po pala siya. So, hindi po siya as in stray. Ang problema, makalipas ang isang araw, pinatawag na raw siya ng kanyang agency ay para pagawan siya ng written explanation. Pagdating ko po sa mismong office po is binibigyan na po ako kasi ako ng papel na pirmahan ko daw po na, ayun, na tatanggalin na po ako sa mismong kumpanya po. So, hindi po ako pumayag na pirmahan po yun. Ang naging rason daw ng termination, sanitation concerns at disrespect. Nakikita po nila yung video ko po sa post ko na nagpapakain po ako ng aspin. Wala pong binigay sa akin na warning na bawal nga daw yung ganun. Marami ang nagpaabot ng simpatya sa nangyari kay Val. Pwede naman pong pakiusapan na huwag na lang po ulitin. Kumbaga magbigyan siya ng warning. Nakakalungkot pa, rin po, masakit din kasi may buhay din po yung mga aso. Wala pong masamang magpakain lang ho ng aso. Maging sa social media, bumuhos ang suporta kay Val. At ang good news na nakuha niya, sangkatutak na job offer mula sa iba't ibang business owner. Pero si Val, hindi pa po ako makapag-design yun. Kaya nga po ng trauma. Sinubukan ng good news na hingin ang panig ng kainan. Pero hindi sila nagpaunlak ng panayam. Pero ayon sa kanilang inilabas na statement sa social media, ikinalungkot daw nila ang nangyaring insidente at ire-review ang naging aksyon kay Val. Naglabas din ng statement ang agency ni Val. Ayon sa kanila, sinubukan daw nilang alukin si Val na ilipat sa ibang restaurant pero tumanggi na ito. Both parties na nakikita ko may mali kasi unang-una gumamit ng company property si employee. So from there, that's already misconduct. There is a clear violation of the due process when it comes to termination in labor cases because in labor cases, kailangan may tinatawag na twin notice rule, which means that first, the employee must be notified by the employer as to what are the grounds that he is being subjected to for penalty. After mabigyan siya ng time, informing him and time to explain himself. So sana yung employer, since sila yung may upper hand, they should have more sympathy and empathy towards their employees na i-explain nila ng maayos what are their rights and obligations under their contract. Natanggal man sa trabaho, nanindigan daw si Val sa ginawa niyang pagpapakain sa aso. Hindi po turing ko sa kanila is aso lang. Turing ko po sa kanila is pamilya po. Ang nangyaring ito ang magiging inspirasyon ng susunod nating social experiment. Sa isang food park sa Quezon City, Kakahiya naman sa'yo. Kunwari ipapahiya ng manager ang kanyang staff dahil nahuli niya itong nagpapakain ng mga stray animal. Tapos hahawak ka ng pagkain sa loob. Ano kaya ang magiging reaksyon ng mga kumakain? Mga kasabwat, lights, camera, action! Kanina ka pa. Ang daming-daming customer, oh. Bakit puro pusa ang inaasikaso mo? Binabayaran ka ba dito para mag-alaga ng pusa, para magpakain ng pusa? Gusto mo mawalan na ng trabaho? Sa unang subok, mukhang no reaction ang mga tao sa nangyayaring eksena. Pero tuloy lang sa pag-arte, mga kasabwat. Sayang naman po kasi mo kung itatapon yung natitirang pagkain. Kaya pinapakain ko na lang po sa alaga ko dito. Tapos hahawak ka ng pagkain sa loob. Nagugas naman ako ng kamay bago po ako Pinihit naman namin ang kamera sa mga magkakaibigang ito sa kabilang table na tila apektado sa nasasaksihang komosyon. Gusto mo sisintahin ka na namin dito? Naman po, ma'am. Kailangan ko na pa ng trabaho mo, eh. Gusto mo ipakaltas ko sa'yo ang bayad dyan? Wala naman pong masamang... Hanggang itong si Kuya na nakaitim, Kailangan po ba sa'yo? hindi na nakapagpigil. Pamain lang po. Gusto ko lang po.
Para naman po kalma lang. Hindi. Alam mo, kung hindi ito pagsasabihan ng ganyan, hindi siya natututo eh. Lagi siyang ganyan. Sa totoo lang. Hindi naman. Kahit naman po lagi. Kaya naman. Tsaka, sir, alaga ko naman po yung pusa. Wala mo pong masamang pagkain po eh. Hindi ka binabayaran dito para mag-alaga ng mga pusang ligaw. Papasalamat to kasi ginagawa mo to, pero sundan mo yung boss mo. At kayo naman po, wag naman dahil sa galit. Bago pa lumala ang diskusyon, lumabas na ang aming team. Mahirap. Ayoko na makakita ng nakakalungkot na mga bagay. Nasasaktan na rin ako. Kahit hindi sa akin yun. Kasi nararamdaman ko yung nararamdaman ni Kuya. May pinapagalingan naman po si Ma'am, pero hindi dapat idaan lahat sa galit. Kinunan din namin ng panig ang mga kasama ni Luke. Nakukulangan na ng empathy yung mga tao, para sarili lang iniisip. It's kind of revealing na makita ng someone would risk their jobs para lang tumulong sa mga helpless, katulad ng aso. Ang resulta ng ating eksperimento, nagpapakita na ang pagmamalasakit wala sa estado, para sa hayop man o sa tao. Pagtulong sa kapwa, i-video mo at isend sa aming Facebook page o itag ang aming Facebook account. At baka ang video na nyo ang aming ipalabas sa susunod na Sabado. Dahil basta pagtulong sa kapwa, #pang-good news yan. Naway na-inspire po kayo sa aming mga kwento, mga kapuso. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na Sabado. Ako po si Vicky Morales at tandaan, basta puso, inspirasyon at good vibes, siguradong good news yan.